Alright, so once again, no, magandang araw po sa ating lahat. Sang sulok man tayo ng mundo naroroon. Ito yung ating pag-uusapan, yung kagandahan ng ating Kaiser Ultimate Health Builder na magbibigay sa atin ng 3-in-1 savings plan. Yan yung pagkakaroon ng healthcare, life insurance, at saka yung ating long-term care. Yan po yung ating pag-uusapan at ito po ay ginagawa po natin every Friday via Zoom 9 p.m. Okay, so invite po natin sa susunod na Friday yung ating mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, no? Kahit sino diyan, no, na alam natin na pwede nating matulungan sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng knowledge when it comes sa ating Kaiser at hindi lang yan yung kagandahan ng financial education. Okay, alagang Kaiser, alaga ka, kapatid, sabi nga ni Miss Cheryl Cosim. Okay, so let's start our webinar with our opening prayer. Let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. All together, today, I ask you to bless me, so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. So para sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga first time na naka-attend po ngayon, welcome to IMG or International Marketing Group, na kung saan ang IMG ay nagbibigay ng total financial solution doon sa ating mga financial problem. At isa sa mga solusyon na meron po tayo dito sa IMG, ito yung pagkakaroon natin ng ating Kaiser. Okay? So good news para sa lahat, para sa kalaman ng lahat, ano, na ang ating Supreme Court, mapa-lower court man yan o mapa-higher court, ang kanila pong healthcare provider na ay ang ating Kaiser. Nagsimula yan last July 8, 2024. So mag-iisang taon na sila this coming July. Okay, so higher court and lower court po yan. And of course, ang ating brand ambassador na dito sa Kaiser ay walang iba kundi si Cheryl Osim. Okay? At sino nga ba si Kaiser para sa lahat ng mga nagtatanong no about sa ating Kaiser? Ang ating Kaiser, kay unang-una, ito po ay healthcare at nakaregister po ito sa HMO. Ano yung HMO? Health Maintenance Organization. So diyan po lahat nakaregister, lahat ng mga company na merong care katulad ng ating Kaiser. At nagsimula po ang ating Kaiser last June 8, 2004. So kung papansinin nyo, ay 20 years na po ang ating Kaiser in the financial industry. At ang ating president po dito and medical director, walang iba kundi si Doktora Leia Uy Yulo. Okay? At ang ating Kaiser, meron na tayong accredited na mga hospitals and clinic nationwide. More than 2,000 na po yan. Ganun din po sa ating mga accredited na mga doctors. And meron na po tayong 9 na Kaiser Medical Center nationwide. Okay? And of course, ano, ang ating Kaiser ay accredited ito sa mga dambuhala, no, sa mga dambuhalang mga private hospital tulad ng kilalang-kilala na pinakamalaki, no, na private hospital sa buong Pilipinas, yung ating St. Luke Medical Center, which is accredited po dito ang ating Kaiser. Ganun din po sa PGH, sa Makati Med, sa Asian Hospital, sa kapit lahat ng mga nakikita nyo dyan, no, yan mostly yan yung mga dambuhala ng mga private hospitals po dito sa Pilipinas, which is accredited po ang ating Kaiser. Okay? And sa ating Kaiser, meron po tayong dalawa. Pag-usapang healthcare, meron tayong tinatawag na short term. At sa ating short term,
ay pwede ito sa individual, pwede ito sa pang-family, pwede ito sa mini group, at saka sa mga corporate account. At meron tayong long-term care plan, no? Ito yung tinatawag natin na Ultimate Kaiser Health Builder. Okay? Now it is 7 years mo lang itong pag-iipunan. Take note, no? 7 taon ka lang dito mag-iipon. 13 years waiting. Total of 20 years ang coverage. At ang kagandahan dito, ang ating long-term care, of course, mas maganda siya ng bahagya doon sa ating short-term. Dahil ang ating long-term care talagang pang matagalan yan, no? Pang matagalan yan na meron tayong healthcare. At ang kagandahan dito, kahit meron kang short-term sa company, no? Ay pinapayagan ka ng Kaiser na makapag-start ng iyong long-term care para pagdating ng panahon, no? Pagdating ng ating retirement years, after employment year, no? Pagdating ng ating pagtanda, pagretiro, ay meron pa rin tayong magagamit na healthcare. Yan po yung kagandahan when it comes sa ating long-term healthcare. Okay? At wala po tayong mga ibang broker dito, kundi ang IMG lamang. Okay? Ang IMG o International Marketing Group. Okay? So para sa lahat, walang ibang makakapag-offer sa atin ng Kaiser, kundi mga IMG member lamang po. At ang IMG ay ito ay isang financial brokerage company dito sa Pilipinas na kung saan ang IMG po ay nakapartner ito into different financial services, no? Tulad ng Kaiser. Yan po yung pag-uusapan natin, no? So dito sa IMG, nakapartner din to sa life insurance. Nandiyan ang ating Manila Bankers Life. Ganoon din ang ating Fidelity Life. At nakapartner din ito sa non-life insurance, no? Then, ganun din sa stock market investment. Nandiyan ang ating Ramper Financial. Pagdating po sa real estate, yan. So, mga dambuhalang mga real estate na yan, kapartner po ng IMG at other allied financial services na nakikita po natin dito. Ganyan po, kalawak yung financial services na meron po tayo dito sa IMG. Ang IMG kasi, ang ginagawa ng IMG, ine-educate tayo, kaya meron tayong free financial literacy webinar at ginagawa po natin yan every Sunday and Wednesday na kung saan dito tinuturo natin yung mga financial concept. At dito sa mga product provider ng IMG na nakikita po natin, no, ay diyan natin ine-execute yung mga tinuturo ng IMG. Tulad halimbawa ng pag-build natin ng ating solid financial foundation, na which is isa sa sumasagot na dito ay yung ating Kaiser Ultimate Health Builder. Ayan yung aalamin natin. Bakit nga ba napakaganda ng ating Kaiser? Mapag-beginner ka man or hindi, nasa Pilipinas ka man, nasa abroad ka man, pwede kang makapagsimula ng ating Ultimate Kaiser Health Builder. Ito yung kailangan nating mai-build, no? Yung parang magpapatayo ka ng bahay, no? Which is dapat matatag yung pinakapundasyon. Ganun din po sa ating financial. Kaya tignan nyo po, ano, kung kayo po ay breadwinner, nagtratrabaho, okay, pakicheck po kung kompleto na po kayo ng ating tinatawag na financial foundation. Number 1, ito yung pagkakaroon natin ng ating healthcare protection mo yan sa sarili mo. Number 2, yung pagkakaroon ng protection para sa pamilya mo. Yan yung tinatawag natin na life insurance. Then, mamanage ang utang, magkaroon ng emergency fund para hindi na po mangutang pag nagkaroon tayo ng emergency. At dito natin masasabi na solid na ang iyong investment pag meron ka nito. At yung tatlo dito, yan po yung sinasagot na ng ating Kaiser. Okay? Dahil ang ating Kaiser, meron itong healthcare for hospitalization, meron na itong insurance for 20 years, at meron na itong investment para sa ating retirement. Okay? Now, bakit nga ba kailangan nating mag-ipon? No? Ano ba yung reason? Okay? So dito meron tayong tinatawag dito na the X-curve concept. Dalawang linya yan. Isang linyang pataas at isang linyang pababa. So dito mapapansin nyo, no? Habang bata pa, mostly ang Pilipino, pag bata pa wala pang ipon yan. Di ba? Kahit nga ngayon, matanda na, wala pa ring ipon. Aminin natin o hindi. Di ba? So, dito anong ibig sabihin? Kailangan
pataasin mo kaya yung isang linya na pataas na yan tinatawag natin na money line. Kailangan pataasin mo yung money line. Okay? Para sa ganon, yung mataas na responsibility natin sa buhay, itong red line, yan yung tinatawag natin na responsibility line. Kaya habang pinapataas mo itong money line, mapapansin mo yung responsibility line bumababa. Kung hindi ka mag-ipon, pansinin mo laging mabigat, laging mataas ang responsibility natin. At dito nakikita natin ano ba yung mga basic needs natin. Na which is, itong basic needs na yan hanggang pagtanda, meron yan. Kaya nga itong basic needs na yan, nagiging permanent needs na yan. Di ba? So paano ka nakakapag-survive ngayon sa mga basic needs? Dahil ikaw ay merong active income. Tama? No worth, no pay. Pag hindi ka magtrabaho, wala kang kikitain. So paano itong mga basic needs? Ano yung tawag mo dyan? Active income. Active income, sa madaling salita, you work hard for the money. Okay? Pag di ka na nagtrabaho, wala ka nang kikitain. Kaya dito, less secure tayo. So ito yung stage ng buhay natin, hanggang tayo ay mag-retire. Kung titignan nyo itong sa gitna, yan, nakatapat sa age 45, dapat pa at the age of 45, medyo secure ka na, may emergency funds ka na, may healthcare ka na, no? Para pagtanda mo, more secure ka na. Okay? Dahil kung napataas mo yung money line mo na yan, magkakaroon ka ng big savings. Kaya nga yung tinuturo natin lagi, yung active income, take note, yung kinikita mo ngayon, yan yung active income na tinatawag natin. Kailangan i-convert mo to into passive income. Ano bang ibig sabihin ng passive income? Money working for you. Yan yung tinatawag natin investment, na yung pera mo nagtratrabaho na para sa'yo. Diba? So yan yung maganda ngayon dahil natuto ka, yun pala yun, kailangan yung active income ko, convert ko na yan into passive income. Kasi totoo nga naman, patanda po tayo, di ba? From younger to older, tatanda tayo. Walang makakapigil kahit sino. No, lahat tayo tatanda, lahat tayo magre-retiro. Kaya dapat, maaral natin, magawa natin habang maaga pa, magkaroon tayo ng passive income. Okay? Ito yung mag-aalaga sa ating pagtanda natin. Sa buhay natin, you know what, sa buhay natin, tignan nyo po yung word na life. Ano yung dalawang letra sa life? That is if. Meron tayong mga if sa buhay. First if, ano yung first if natin? What if you die too soon? Paano pag bigla tayong kinuha ni Lord? Paano pag maaga tayong kinuha ni Lord? Paano pag itayo ang breadwinner of the family? Sino mag-aalaga sa family natin? Dapat meron tayong income replacement. Okay? Or income protection. Ito yung tinatawag natin na life insurance. Ang life insurance, sa madaling salita, yan ay protection mo para sa pamilya mo. Para anytime kunin ka ni Lord, hindi kawawa ang pamilyang may iwan mo. Walang nakakaalam anong pwedeng mangyari bukas. Walang nakakaalam, di natin alam kung buhay pa tayo bukas, di ba? Walang nakakaalam. Pero ang alam natin, pwede natin mapaghandaan sa pamamagitan po ng pagkakaroon natin ng life insurance. Second if, ano yung second if natin? Okay? What if? No, what if you live too long? Hihingi ka na lang ba ng tulong pagtanda mo? Di ba? Hihingi ka na lang ba ng tulong sa government pagtanda natin? Sino mag-aalaga sa iyo pagtanda natin? Paano pag binigyan tayo ng mahabang buhay ni Lord? Anong solusyon? No? Dapat meron tayong long-term investment. Yun yung passive income. No, kahit mabuhay ka hanggat gusto mo, kung meron kang pera na nagtratrabaho para sa iyo, okay lang yun, walang problema, mabuhay ka hanggat gusto mo. Bakit tuloy-tuloy yung income mo? Di ba? At dapat meron tayong long-term healthcare para anytime na magkasakit ka, meron ka pa rin magagamit pambayad sa hospital. Hindi ka hihingi ng tulong. Okay? Yan yung if natin sa buhay. Okay? What if I die too soon? Who will take care of my family? Dapat meron tayong life insurance. Yan yung tinatawag natin na instant money. What if I got sick? No? Sino ang magbabayad ng hospital bill ko? Dapat meron tayong healthcare. What if I live too long? Dapat meron tayong long-term investment, yung pera na nagtratrabaho para sa iyo. Ito, yung complete financial plan na sumasagot na dito sa ating three major financial needs. No? And number 4 na if. What if? No? What if?
I could tell you about a product, no, na magbibigay ng solusyon dito sa tatlong if natin. At diyan po pumapasok yung ating Kaiser Ultimate Health Builder. Dahil ang ating Kaiser, meron na itong healthcare, meron na itong insurance, at meron na itong savings and investment na sumasagot na doon sa ating tinatawag na solid financial foundation. Okay? Yan yung sumasagot dito sa ating 3 if, no? Yan yung sumasagot dito sa ating 3 major financial needs. At yan yung isa sa tinatawag natin na total financial solution. Now, dito sa ating Kaiser. So, ito yung ating Kaiser. Example, dito sa sample na binigay natin, yung ating K100 plan, no? So, dito sa ating K100 plan, ang nag-start dito at the age of 22, no? Kung maaga sana natin to nalaman, mas maaga sana tayo nakapagsimula tulad ng age 22 na to. Okay? Now, pag-usapan muna natin yung insurance coverage nitong ating Kaiser, no? Papakita natin yung ating chart. Ito yung ating mga plan, makikita niyo diyan, diyan yung my plan name, term insurance, no? Okay. So dito, ang lowest plan natin K45 plan, no? Up to K1 million plan, yung po yung pinakamataas na plan. Okay. Now, dito sa ating sample, pag-usapan natin, let's say for example, lahat tayo na nandito po ngayon, no? Lahat tayo na nandito po ngayon, ang kinuha po natin ay yung ating K100 plan. Okay, ito yung ating K100 plan. Dito sa ating K100 plan, meron na tayo ditong term life insurance na nagkakahalaga ng 450,000 pesos. Diyan po sa ating term life insurance na K100 plan. At kapag aksidente, ang cause of death, aksidente ang ikinamatay ng isang policy owner, okay, times 2 ng insurance benefit ng life insurance natin ang makukuha ng kanyang primary beneficiary. So that is 900,000 pesos, no? At ang advantage po nito dito sa ating insurance, no? Example, 1 year pa lang na nagbabayad, ano? Kaya namatay si policy owner, okay? Dahil na aksidente. Yun yung naging cause of death, no? Dahil na aksidente, yun yung naging cause of death ni policy owner, times 2 ng insurance benefit ang makukuha ng kanyang primary beneficiary, that is 900,000. At hindi lang yun, okay? Dahil may transfer pa yung policy doon sa primary beneficiary, fully paid na po. Take note of that, no? Kahit 1 year pa lang na nagbabayad, kahit sabi mong 1 month pa lang, 1 week pa lang na nagbabayad, na aksidente, namatay, okay? May transfer yung policy doon sa primary beneficiary, fully paid na yan at kasama na makukuha yung accidental death coverage. At hindi lang yun, ano? Dahil makukuha pa yung maturity value nito on the 20th year. Ang Kaiser, sabi ko nga kanina, 7 taon mo lang babayaran. Pero 20 years yung coverage niya. So on the 20th year, no, pag nag-matured ang plan, makukuha pa ni primary beneficiary yung maturity value na 1.1 million pesos, no? Yan yung makukuha ni primary beneficiary kapag nag-matured ang plan on the 20th year. Okay? So yan po dun sa insurance benefit natin. Then, when it comes sa hospitalization coverage naman, dito sa ating K100 plan, meron na tayong ditong annual benefit limit na 60,000 pesos. Ito yung pwede mong magamit pag na-confine, nagkasakit ka. As long as naka 1 year na tayo ng pagbabayad ng ating Kaiser. At na-confine tayo, nagkasakit tayo, wag lang, take note, wag lang sa pre-existing illness kasi hindi po niyan mako-covered. Okay? Then, kasama na dito yung room and board na 1,000 pesos per day. At ang kagandahan po dito sa ating Kaiser, kapag hindi mo to nagamit itong hospitalization benefit na 60,000, okay?
Alam mo ba na pag hindi mo nagamit yan, during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, alam mo bang ibabalik ni Kaiser 85%, no? 85% ng premium mo ng K100 plan. That is, yung 85% na yan, that is 350,000. Which is yung 350,000 na yan, kasama na makukuha mo kapag nag-matured ang iyong plan on the 20th year. Kasama na po yan dito po sa 1.1 million pesos. Tanong, paano pag nagamit? May makukuha pa rin ba? Yes, meron pa rin pong makukuha. Ang mawawala po dyan yung long-term care bonus na 350,000. I-less mo sa 1.1, yan po ay nasa 800,000 something. So, sa madaling salita po, okay, ladies and gentlemen, magamit mo man or hindi yung ating Kaiser during the 7 years na tayo ay nagbabayad, meron ka pa rin makukuhang maturity value nito kapag nag-matured ang ating plan. Okay? Iyan po, dito pa lang makikita mo na yung kagandahan ng ating Kaiser. Sabi nga ng iba, hindi lang pala ito 3-in-1. Diba? Dahil sa benefits na meron tayo. Kung tayo po sana ay nakapag-start at the age of 22, no? At the age of 22. Okay? Napaka exciting po mag-retire. 'Di ba? Dahil alam mo meron kang inaasahan na retirement plan, 'di ba? So ito at the age of 22 nag-start siya, 7 years lang babayaran. So tapos niya na yan at the age of 29. Okay? Then on the 8th year, makikita nyo dito sa baba, meron tayong tinatawag na healthcare benefit. Ito yung from the 8th year. So pagdating mo ng 8th year, okay, ito yung madadagdag doon sa benefits natin. Okay, so meron na pwede na siyang gamitin for outpatient. Of course, sa inpatient pa rin. Sa pre-existing illness, covered na po yan. Okay? Dreaded illness, kasama na. Meron na din tong maternity benefit, dental benefit, annual health benefit, plus yung additional health benefit natin. Okay? During the 8th to the 20th year, yan po yung tinatawag natin na extended period. So madaling salita, simula't simula, as long as naka 1 year ka na, simula't simula, may benefits ka na hanggang matapos mo yung Kaiser. No, which is 7 years mo lang binayaran, 20 years yung kanyang coverage. So, magmamature to on the 20th year, meron kang 1.1 million pesos. No? Halimbawa, hindi pa yan winidraw. Pag nag-mature ang plan, meron tayong tatlong settlement option. Number 1, yung 1.1 million pesos na yan, na maturity value niya, pwede mong ilamsam, i-withdraw mo ng buo, kunin mo na yung 1.1 million, then tapos ka na sa Kaiser. Number 1 na option. Pangalawa, example, hindi mo muna kinuha, kalahati lang winidraw mo. Example, 500,000 winidraw mo. Iniwan mo yung 600,000, pwede ba yun? Yes, pwede po yun. So, ibig sabihin, meron ka pa rin healthcare fund, meron ka pa rin investment. At pwedeng hindi mo muna kunin, just like ito, no? 42 years old pa lang siya, matured na yung plan niya, batang-bata. Pinaabot mo to ng 60 years old, hindi mo kinuha. Yung 1.1 million na yan, yan po ay nagkakahalaga na ng 6.4 million pesos. Pag pinaabot mo pa at the age of 65, yan po ay 10.4 million pesos. Now, at the age of 65, nagkasakit ngayon. Okay, naoperahan, whatsoever. And let's say, nagkaroon ng hospital bill, 2 million. Tanong, problema ba ngayon yung hospital bill na 2 million pesos kung meron kang 10.4 na healthcare fund? Hindi po. Bakit? Napaghandaan mo yan eh. E paano pag wala kang kahit 1 milyon at 2 million ang hospital bill mo? Problema ba yun? Malaking problema. Diba? So dito makikita mo na yung kahalagahan ng pagkakaroon ng healthcare, yung pagkakaroon ng long-term healthcare. No? Kahit at the age of 60 mo, at the age of 65 mo, meron ka nito. Dahil hindi natin alam kailan tayo magkakasakit. Pero yung year na yan, yung from 60 years old and above, yan na yung lapitin tayo sa sakit. Pero hindi ka magkakasakit kapag meron kang healthcare. Alam mo, may healthcare ka na magagamit. Diba? Mas may stress ka kasi kapag alam mo na wala kang pambayad sa hospital, ayaw mong magpadala or magpa-check up. Tama? Yan yung the best, no, dito sa ating Kaiser.
Okay? Yan yung sumasagot diyan sa ating solid financial foundation. At yan ngayon binanggit natin kanina, no? Okay? Now, dito, isa-isahin natin. During the accumulation period, ito yung first to 7 year na ikaw ay nagbabayad. Ito yung mga benepisyo natin, no? Number one, libre na. Take note, libre na. Annual physical examination benefit. Libre ang check-up yearly. Okay? As long as naka 1 year na tayo ng pagbabayad. Dito, covered na dito yung basic 5. Yan yung tinatawag natin physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, ECG for members above 35, and pap smear para sa mga kababaihan na above 35 years old. Libre na po yan. Okay? Another benefit, dental health benefit. Dito, covered na. Unlimited dental checkups. Unlimited simple tooth extraction. Once a year, pre-dental prophylaxis, recementation of jacket, crowns, inlays, onlays, minor adjustment of dentures. Kasama yan sa dental benefit natin habang tayo ay nagbabayad during the 7 years. Okay? Then, dito sa ating sample, na K100 plan, meron na tayong 1,000 pesos na magagamit pambayad sa room. Di ba? Pag na-confine tayo, ano bang gusto natin? Private room, semi-private room. So dito, pag meron kang K100 plan, meron ka lang 1,000 pesos per day. Then, meron na tayong annual benefit limit na 60,000 pesos. Then, basic medical health benefits. Ito yung sa mga accredited physicians fees, specialist fees, di ba? So dito, itong benefit na to, as long as naka 1 year na po tayo ng ating pagbabayad. So pwede na nating magamit yan, no? Especially itong annual benefit limit at yung 1,000 pesos per day para sa room and board kapag tayo po ay na-confine, basta't hindi lamang po sa pre-existing illness. Okay? Another benefit, number 6, waiver of installment due to death or credit life. Number 7, waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. Anong ibig sabihin nitong dalawa? Actually, ang insurance benefit ng ating Kaiser, 4 yan. Ito na yung pangatlo, yung waiver of installment, no? Waiver of membership fees due to death. Okay? Pag namatay sa sakit, as long as nalampasan natin yung 2 years contestability period. Ano bang ibig sabihin ng 2 years contestability period? Kapag nag-start ka ngayon, make it sure talaga. Huwag ka munang kukunin ni Lord sa loob ng 2 taon na ikaw ay nagbabayad, yung first 2 years. Okay? After 2 years, sige, pwede na mamatay. Pwede na mamatay talaga. No? Ibig sabihin, after 2 years, no? Okay, namatay sa sakit, meron ng insurance claim yon. Sa K100 plan, magkano yung insurance sa benefit? 450,000. So makukuha yung 450,000. Then may tra-transfer yung policy, fully paid na rin. At makukuha pa yung maturity value nito kapag nag-matured ang plan. Okay? So yan yung binabanggit natin na contract, fully paid. Then number 7, waiver of membership fees due to total and permanent disability. Simple lang. Na-aksidente pero hindi namatay. Pero dahil sa pagkaka-aksidente niya, no, dahil sa pagkaka-aksidente, dineclare ng doktor after 6 months or 1 year, hindi niya na kayang magtrabaho. So, anong mangyayari? Mapupuli paid na din po yung kanyang, mawi-waive na. Yan yung ibig sabihin ng waiver. No, mawi-waive na yung kanyang binabayaran. Okay? At of course, lahat ng yan subject for 2 years contestability period. Okay? Number 8, ito yung bilanggit natin, ang ating K100 plan, meron ng 450,000 life insurance and another 450,000 na accidental death and dismemberment. Kaya total of 900,000 yan pag aksidente yung kinamatay. Okay? Then benefit number 10, family assistance service. Ito po, subject po ito for approval. Ang pwede po makagamit dito, immediate family. Paano mo masabing immediate family? No? Sample, single ka pa lamang, then nagkasakit, example, ang mother mo, walang Kaiser, ikaw lang may Kaiser. Okay, pwede tayong mag-ask ng family assistance service sa Kaiser. Okay, since immediate family mo, si mother mo, parents mo or kapatid mo, that is immediate family, kapag ikaw ay single.
Pag ikaw ang married, ang immediate families natin, asawa or mga anak. Okay? So yan po yung benefits natin during the 7 years na tayo po ay nagbabayad ng ating Kaiser. Okay? So ito, nabanggit din natin kanina, during the extended period, on the 8th year up to the 20th year, yung benefits natin. Yung pwede na ito sa outpatient, inpatient, maternity benefits, pre-existing illness covered na, dreaded illness covered na, and yung additional mga benefits natin. And of course, no, yung ating pre-existing ayan. So nakalagay diyan, covered na, congenital conditions, covered na din. Okay? At ito naman yung ito yung mga sakit, no, na hindi pa covered during the 7 years, no? Pero after 7 years, on the 8th year to the 20th year, covered na po. Okay? So kung meron kang sakit na yan, nung kumuha ka ng Kaiser mo, after mong mabayaran yung Kaiser mo, so pwede mo nang magamit. Okay? Yan yung sample ng ating mga dreaded illness. And of course, dapat meron pa rin tayong PhilHealth. Pag wala tayong PhilHealth, pag na-hospital tayo, kung magkano yung mababawas dapat sa PhilHealth, pero dahil wala kang PhilHealth, so shoulder mo yon. Okay? Then, grace period, wag po natin hahayaan na hindi po tayo makapagbayad within 30 days para hindi po malaps. Pag na-lapse yan, so pwede naman tayong mag-reinstatement. Okay? Meron tayong 2 years, no? Meron tayong 2 years contestability period, no? Meron tayong 2 years na palugit, no, para makapag-reinstatement. Pwedeng update at saka redate. Ang update po, ibig sabihin, kung isang taon yung hindi mo nabayaran, gusto mong i-update lahat yon, bayaran mo yung buong isang taon na hindi mo nabayaran, plus yung kanyang penalty, plus yung kanyang reinstatement fee. Okay? Ang redate naman, sample monthly payment ka, kung magkano yung monthly mo, plus sa 300 na reinstatement fee, okay? Yun lang yung babayaran mo. Redate dahil mababago yung date ng maturity period ng iyong Kaiser. Okay, so pag nag-reinstate tayo, considered babalik sa 2 years contestability period po yan. Okay? Healthcare value. Okay, the owner may surrender the contract, no? Pag gusto mong halimbawa, hindi mo na ayaw mo nang tapusin, gusto mong i-withdraw yung binayad mo, take note, hindi mo po mawi-withdraw ng buo kung magkano yung total o kabuuan ng iyong binayad. So nasa 10% lang 'yan, and make it sure active yung policy mo at least 1 year at hindi po nakalapse kung kailan gusto mo nang i-refund. Okay? Then, transferable po yung ating Kaiser doon sa ating immediate family. Alright? So, yan po yung ating Kaiser. Yan yung mga benefits. At dito makikita nyo, no, na to number 4, additional healthcare hospital benefit limit provided that investment earnings of the company is higher than 6% per annum sa advantage natin sa ating Kaiser na tuloy-tuloy na kumikita, no? Okay? So ayan yung ating mga if, at dito pinakita natin yung solusyon dito sa ating mga if, no? Na which is yan yung nakalagay doon sa ating libro, The Secret to Saving and Building Your Future, na which is ang sumasagot na dito ay itong ating Kaiser bilang level 1 investment. Kung may level 1 investment, meron din level 2, yung tinatawag natin most 18 and most GRP. At meron din tayong level 3 investment, yan po yung ating pure investment, yung ating mutual funds. Okay? So ang the best, ito yung pinaka-summary ko sa ating Kaiser, no. Ito yung nakita ko na napakaganda, yung napakaganda sa Kaiser, yung meron ka nang maipapamana, yung meron kang peace of mind, no. Pag nagkasakit ka, meron kang healthcare na magagamit. Okay? Pag kinuha tayo ni Lord, merong insurance claim na makukuha ng iyong pamilya. At the same time, may transfer pa yung healthcare, yung policy doon sa primary beneficiary, fully paid na. At pangatlo, meron pa tong investment na magagamit para sa retirement. Ganyan ko po sinasummary yung kagandahan ng ating Kaiser na ipapamana. Okay? Hindi ka nagkasakit, ibabalik ni Kaiser yung 85% na naibayad mo.
Of course, hindi mo nagamit yung insurance. Ikaw ang makikinabang dahil meron itong investment na magagamit para sa iyong retirement. Anong napansin nyo? Ito yung ipon na walang katapon-tapon. It's a win-win situation. Tama po ba? Tama or tama? Di ba? Yan po yung kagandahan ng ating Kaiser. Okay, so nasa sa iyan. Kung maganda ba ang Kaiser? Based dun sa napakinggan mo, if yes at wala ka pa, then this is the best time para makapag-start na din po tayo ngayon. Okay? So ang ating Kaiser, ang pwede makapag-start simula 10 years old, 10 to 60 years old. Para sa 10 to 40 years old, ang pinaka-lowest plan yung ating K45 plan, which is 2,647 pesos. Ganun din sa ating K50 plan. Ito po ay para sa 10 to 40 years old, lowest plan po. Para naman sa mga 41 to 50 years old, no? 3,529 monthly yung lowest plan natin. Okay? That is sa K60 plan. Then para sa 51 to 60 years old, 4,412 pesos monthly. That is yung K75 plan. Para sa lahat, no, pwedeng mag-start, 10 years old ka, 10 to 60 years old, pwedeng mag-start kay 100 plan, mas mataas dyan, kay 175. And yung ating Kaiser, tandaan po natin, 7 years ng babayaran, 20 years ng coverage, then meron tayong policy fee, 500 pesos yearly. So pag nag-start ka ngayon, let's say for example, kay 45 yung kinuha mo, meron kasama yan na policy fee na 500 pesos. So magkano babayaran mo? 3,147 pesos sa first payment mo. Second payment mo, 2,647 pesos na. Okay? Yan na yung term insurance. Nandiyan na yung annual benefit limit. Nandiyan na yung long-term bonus niya. At nandiyan na yung maturity age ng bawat plan po natin. No, pwede nyo pong screenshot yan. At least, meron kayong option. Okay? So, from K200 plan up to K475 plan. Up to K1 million yan. Kung gusto mo yung pinakamalaking plan, that is K1 million pesos plan. Okay, of course, kung mas malaki yung plan, mas malaki yung benefits. Now, question, no? Sir, magkano ba ang dapat kong ipunin buwan-buwan? Okay, so hindi natin tsatsambahan yan. Kaya nga, meron tayong binibigay na financial check-up. At ito yung ating ginagamit na formula. Magkano ba yung kailangan mong ipunin buwan-buwan base sa iyong monthly income? Meron tayong tinatawag na 10-20-70 rule. Okay? Ibig sabihin, 100% ng yung monthly income, ang unang ibabawas natin dyan, 10% tithes, no, love offering. Okay, pay God. And pay yourself first, no, 20% ng iyong monthly income, yan na yung ilalagay natin doon sa ating level 1 investment. So magkano ba i-compute mo ngayon? Magkano ba ang iyong monthly income? Okay? Kunin mo yung 20% niyan at yan yung ilalagay natin sa ating Kaiser. At yung may iwan na 70%, yan yung ibabudget natin para po sa ating lifestyle. Okay? Tandaan, 10-20-70 rule. Ngayon pa lang, compute mo na magkano ang 20% ng iyong monthly income. Yan dapat ang ilalagay natin sa ating Kaiser 3-in-1 savings account. No? Tandaan, the best time to start is now. This is the best time para makapagsimula na rin po tayo ngayon. Okay, ito yung ating proposal. Okay, at ayan yung ating mga mode of payment. Ito yung ating mga IMG bank account kung saan po i-deposit yung ating first payment hanggang matapos natin yung ating Kaiser. Okay, once na ma-approve ang ating Kaiser, meron din po tayong portal. Okay, and of course, alagang Kaiser, alaga ka kapatid. Sabi nga ni Cheryl Osim. Okay, ito yung ating financial center dito sa Itiague, Isabela. At ito po, no, yung nakikita nyo po ngayon. Actually, 6 months lang yan na nagbayad ng kanyang Kaiser. 6 months lang sa IMG, namatay ng COVID. Okay? At yan, nakapag-claim yung kanyang buong family na i-transfer yung policy doon sa kanyang mister. Alright? Yan yung mga iba pa. Ito naman, nag-matured na yung kanilang plan. Dating na ex-OFW from Hong Kong. Okay. Now, pag-usapan naman natin, bago tayo dumako dun sa ating Q&A, pag-usapan naman natin, dito, papahapyawan ko lang po, no, yung mga benefits, no, ng pagiging IMG member. Iba yung benefits mo pag IMG member ka, iba pa yung benepisyo mo kapag meron kang Kaiser.
Okay. Number one na benefits natin pag nag-enroll tayo sa IMG, automatic meron ka agad 1,000 pesos na nakalagay sa iyong investment na pwedeng gamitin sa ating mutual funds. Automatic, meron kang 100,000 pesos na personal accident insurance. Walang babayarang monthly. Number three, additional na 50,000 pesos burial benefit. No? Total of 150,000 pesos yan pag ikaw ay nasa Pilipinas. Pag ikaw ay nasa abroad, additional na 500,000 pesos accidental death benefit. 600,000 pesos ang iyong accidental death benefit kapag ikaw ay isang OFW. Plus 100,000 na burial benefit, total of 150,000 pesos na burial benefit kapag ikaw ay isang OFW na nag-member po sa IMG. Another benefit, yung pagkakaroon ng accidental medical reimbursement benefit na 100,000 pesos. Pagkakaroon ng 600,000 pesos acts of terrorism. Pagkakaroon ng another 600,000 pesos unprovoked murder and assault. Then, accidental disablement benefit, ito yung pag na-aksidente tayo at meron naputol sa parts ng ating katawan na nandito ngayon, meron kang makiklaim. And of course, para pa rin sa mga OFW, meron tayong repatriation service, benefit number 10. Then, benefit number 11, pwede na tayong maging certified na financial planner. Then, unlimited po yung check-up natin sa ating mga Kaiser Medical Center. Ganon din sa mga medical services at kasama dito pati ang ating immediate family. Then, benefit number 15, meron tayong vision care, libre ang 2 frames every year. Meron na tayong legal assistance program, pwedeng kumausap ng lawyer twice a year, 45 minutes per session. Meron na din tayong opportunity na makapagbigay ng 20,000 pesos personal accident insurance sa mga kakilala natin na ma-educate natin. Benefit number 18, meron na din tayong e-book. Kung wala kang kopya ng copy ng libro natin, pwede mo itong i-download at pwede mo rin itong panoorin dahil meron na yung financial video book. Then, meron na tayong access sa ating mga workshop. From workshop 1 to workshop 5 po yan. Meron tayong access, libre po yan. Then, pwede tayong maging life license agent. Pwede tayong magpa-financial check-up, libre po yan. Then, meron na tayong access sa ating Kaiser, sa ating life insurance, sa Manila Bankers Life, libre na lahat ng investment seminars, 0% pag nagdagdag tayo ng ating investment sa mutual funds. Meron na din tayong access sa direct trading, kapartner din natin ang Palawan. Okay, number 34, kapartner din natin ang Memorial Concert Service sa pamamagitan po yan ng Everest. Okay, meron na din tayong marketplace. Kung merong Shopee or Lazada, sa IMG meron din tayong marketplace. Meron tayong mga IMG movies, papanoorin mo na lang para mas lalo ka pang matuto. Benefit number 37, makaka-discount tayo sa mga non-life insurances, ganun din sa mga real estate, sa APS, yung pagpapagawa ng will and trust testament or corporation, sa pag-purchase or pagbili ng brand new car, installment man yan or cash, makaka-discount tayo. Benefit number 41, in the financial industry, pwede nating gawin business, part-time man or full-time. Ang meron sa IMG, makapag-travel around the world ng libre, magkaroon ng mga world-class recognitions, yan, tulad ng PIN, ng watch, ng ring, ng Rolex watch, free car, free healthcare. Then, benefit number 49, nag-enroll ka sa IMG, meron kang sariling portal, username and password, updated tayo daily. Kung ang Globe may GCash, sa IMG meron NeuroCash. And of course, meron tayong Dominate tool. Ito yung tinatawag natin na digital marketing platform na meron siyang 9 powerful features. Ito yung pag-create ng libreng website, email marketing, affiliate links, ready-made na lahat ng mga links, Dominate pagdating sa live webinar, pre-recorded webinar, survey, events, stat report, mentors, okay? At kasama dito si Jomar Hilario bilang digital marketing guru natin. Ganun din po kay Alan Ngo. And sa mga OFW, additional na benefits pa rin, yung pagkakaroon ng Visa card at pagkakasama sa mga exclusive events, runs, and contests. Okay? So etong IMG, one-stop shop brokerage company po tayo. Alright? Sa IMG, meron tayong peace of mind, lalo na pag ikaw ay may IMG member. At the same time, meron kang Kaiser. Example, sa mga Philippine Code, yung mga nasa Pilipinas na member, so summary, meron kang 100,000 na accident insurance plus 50,000 burial benefit plus yung 1,000 na sa iyong investment plus yung other benefit natin. At
Ganun din kapag meron kang Kaiser example, meron kang K100 plan, meron ka dito ang additional na accidental death coverage. So sabi ko kanina, iba yung benefits mo sa pagiging IMG member, iba din yung benefits mo sa pagkakaroon natin ng ating Kaiser. Okay, additional life insurance 450,000 at yung investment nito sa maturity period na 1.1 million pesos. Kung ang cause of death ay aksidente, magkano ang makukuha ng primary beneficiary? Dahil dito meron kang 1 million. Accident insurance makukuha ng family plus yung Fidelity Life mo plus kung magkano investment. At kapag nag-mature ang plan, mayroon pang additional 1.1 na makukuha ng iyong family. Diba? Then, pag international sa mga OFW, IMG member ka, meron kang 600,000 accident insurance plus 150,000 na burial benefit, 1,000 sa iyong investment plus yung other benefit. At ganoon din, pag meron kang Kaiser, K100 for example, 900,000 yung accidental death coverage, 450,000 life insurance, then 1.1 na investment. Okay, pag ang cost of death, 1.5 million ang makukuha ng beneficiary. Plus, yung Fidelity Life, yung ating burial benefit bilang isang international. Plus, kung magkano inabot ng investment mo. At yung maturity value nito na 1.1 million on the 20th year. Okay, yan po yung makukuha ng ating beneficiary or ng ating family. So yan po yung pinaka main product ng IMG, yung pagkakaroon ng peace of mind. So tandaan, the best time to start is now. Okay? Thank you so much. You will never win if you never begin. Be a winner. Win-win ka sa IMG. So once again, maraming salamat po sa inyong lahat. No, ayan, ang dami pala natin, no? So dadako na po tayo sa ating Q&A. So kung pag meron po tayong mga katanungan, ayan, ito na po yung magandang pagkakataon, no? Para masagot po natin lahat yan. Alright? So once again, marami pong salamat sa inyong lahat.